Hindi ko akalaing darating ang panahong ikikwento ko ang mga nangyari sa buhay ko. Noon, simple lang ang araw-araw ko. Pare-pareho ang takbo ng oras at kontento na ako ron. Magandang araw, Miss Aya. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Yumi. 26 na taong gulang noong taong 1996. Ipinanganak at lumaki ako sa isang baryong nasa paanan na ng bundok, malayo sa bayan, at kapag gumabi na, halos wala nang maririnig kundi kuliglig at hangin na sumasagi sa mga puno. Iilan pa lang ang kabahayan sa lugar namin. Halos magkakakilala din ang lahat at bihira ang bagong muka. Sanay ako sa ganong buhay. Maaga gumising, magsaing, at magbukas ng maliit na sari-sari store sa harap ng bahay namin. Doon umiikot ang araw ko sa mga batang bumibili ng candy bago pumasok sa eskwelahan at matatandang tumatambay para makipagkwentuhan at mga kapitbahay na dumadaan para lang makibalita. Nang mga panahong yun, radyo lang ang kasama ko madalas, lalo na kapag tanghali na at tahimik ng paligid. Mag-isa na lang kasi ako ng mga panahong ito. Wala na ang mga magulang ko at ang mga kapatid ko naman nasa ibang lugar na. Hindi ako mahilig umalis ng baryo. Pakiramdam ko noon, sapat na ang maliit na mundong yun para sa akin. Kilala ko ang bawat daan, bawat puno, pati ugali ng mga taong nakakasalubong ko araw-araw. Hindi naman ako nababagot roon dahil madalas kong kasama ang matalik kong kaibigang si Rosenda. Magkaibigan na kami mula pa pagkabata. Sabay kaming naliligo sa ilog noon, sabay umuwi galing eskwela at hanggang pagtanda. Siya pa rin ang unang dumadalo sa bahay kapag may problema ako. Mas madaldal siya kesa sa akin, mas palatawa at mas marunong makisama sa mga tao. Kapag may hindi ako kayang sabihin sa iba, sa kanya ko sinasabi. Higit pa nga sa pagkakaibigan ng turing ko sa kanya. Sa kadahilan ng parang kapatid ko na siya. Hoy Yumi, hindi ka na naman lumabas kahapon no? Ay, tatanda ka talagang dalaga niyan. Minsan niyang sabi, habang nakaupo sa labas ng tindahan ko. Ikaw, parang hindi ah. Ano ka ba? Hindi ka pa nasanay sa akin? Sagot ko sa kanatawa. Ako oh. Hoy, may naghihintay kaya sa akin sa kabilang baryo. Biro niya sabay kindat. Ganito lang kami palagi. Magaan ang usapan, walang bigat, kaya naman ang mga panahong yun, siya ang isa sa mga taong akala kong hindi magbabago sa buhay ko. Noong mga panahong yun, wala naman akong iniintinding problema. Maayos ang kita sa tindahan, tahimik ang bahay, at payapa ang isip ko. Kung may iniisip man ako, karaniwan lang kung kailan ako makakapag-ayos ng bubong, o kung tataas na naman ang presyo ng mga bilihin sa susunod na linggo. Hindi ko alam na darating ang araw na babalikan ko ang mga simpleng sandaling yun at hahanap-hanapin ko ang katahimikan na akala ko noon pangkaraniwan lang. Bago nga matapos ang taong yun, unti-unting nagbabago ang katawan ko, ang tiwala ko, at ang pagkakakilala ko sa mga taong pinakamalapit sa akin. Nagsimula ang lahat ng yun sa isang ordinaryong araw na wala namang kakaiba sa umpisa. Isang umaga nga, bigla na lang sumama ang pakiramdam ko. Wala namang kakaiba sa umpisa ng araw na yon. Maaga akong nagising, tulad ng nakasanayan. Madilim pa ang paligid nang magsaing ako at magwalis ng bakuran. Tahimik ang umaga at ang tanging naririnig ko lang ay ang tilaok ng manok sa kabilang bahay. Akala ko normal lang ang lahat. Pero habang tumatagal ang umaga, parang bumibigat ang katawan ko. Hindi naman masakit, pero parang pagod na pagod ako kahit wala pa akong ginagawa. Inisip ko na
baka kulang lang sa tulog. Pagbukas ko nga ng tindahan, napansin kong parang umiikot ang paningin ko kapag bigla akong tumatayo. Napahawak ako sa istante ng minsang manghina ang tuhod ko. Ay, Iha Yume, ayos ka lang ba? Tanong ng kapitbahay ko na bumili ng kape. Opo Manang Siding. Medyo nahilo lang ako. Sagot ko agad. Ngumiti ako pero pag alis niya, napaupo ako sandali. Bumigat na naman ang ulo ko at parang may init na unti-unting umaakyat mula sa batok hanggang noo. Bandang tanghali nun, dumating si Rosenda. Nakasanayan niya nang dumaan sa tindahan ko para makipagkwentuhan habang mahina ang benta. Ang tahimik mo naman, may sakit ka ba? Tanong niya habang umuupo sa bangko. Hindi ko alam eh. Parang pagod lang. Simula kanina pa ako nahihilo. Lumapit siya at hinawakan ng noo ko. Hala naku, mainit ka nga. Siguro nagpagod ka na naman kahapon no? Siguro nga. Nag-ayos kasi ako ng mga paninda eh. Tapos yung likod ng tindahan nilinis ko rin. Ay, sinasabi ko na nga ba? Isara mo muna yung tindahan mo ng maaga mamaya. Magpahinga ka naman minsan. Napatango na lamang ako sa kanya at hindi na sumagot pa. Gusto ko pa sanang magpatuloy sa pakikipagkwentuhan sa kanya. Pero ramdam kong hindi na normal ang pagod ko. Mabigat ang mga braso ko at parang hinihila pababa ang katawan ko. Pagdating ng hapon, lalo akong nanghina. Nawalan ako ng ganang kumain. Kahit tubig, parang ayaw tanggapin ang sikmura ko. Ilang beses akong napaupo dahil sa hilo at minsan ay kinakailangan ko pang sumandal sa pader para hindi matumba. O siya, uuwi na muna ako ha. Magpahinga ka. Bukas na ulit tayo magkwentuhan. Paalam ni Rosenda bago siya umalis. Ngumiti naman ako at sinabihan siyang mag-ingat. Pagsara ko ng tindahan, dumiretso agad ako sa higaan. Akala ko makakatulong ang pahinga, pero lalo lang bumigat ang pakiramdam ko. Nilalamig ako kahit mainit ng panahon. Mabigat ang talukap ng mga mata ko, pero hirap naman akong makatulog. Gabi na nang tuluyan akong baluti ng lagnat, hindi naman mataas, pero sapat para manghina ako. Nakahiga lang ako, nakatingin sa kisame at pinakikinggan ng tahimik na paligid ng bahay. Sinubukan kong isipin kung saan ako napagod, kung ano ang nakain ko, o kung may trangkaso lang napaparating. Pero wala akong maisip na dahilan. Noong gabing yun, unang beses kong naramdamang may mali sa katawan ko na hindi ko maipaliwanag. Hindi pa ako natatakot noon. Ang alam ko lang, may sakit ako at lilipas din yun gaya ng ibang karamdaman. Pero kinabukasan, napansin kong may butlig na tumubo sa katawan ko. Parang kagat ng lamok, pero mas malalaki at mapupula. Una ko itong nakita sa braso ko habang naghihilamos ako sa may poso. Isa lang nung una, namamaga, mainit kapag hinahawakan at makati na parang may gumagapang sa ilalim ng balat. Inisip ko na baka kinagat lang talaga ako ng insekto habang natutulog. Pero pag angat ko ng manggas ko, may dalawa pa sa may siko. Pagtingin ko sa hita ko, meron din. Napahinto na ako. Hindi naman ako lumabas ng bahay kagabi. Nakakulong ako sa kulambo at sanay naman ako sa kagat ng lamok. Alam kong hindi ganito kalaki ang marka nila. Pinilit kong wag isipin. Nagbukas pa rin ako ng tindahan. Kahit mabigat pa rin ang pakiramdam ng katawan ko. May init sa loob ko na hindi tuluyang nawawala. At parang mabilis akong mapagod kahit nakaupo lang. Habang inaabot ko ang sukli sa isang bumibili,
Bigla akong napalingon sa likuran ko. Sa kadahilan ng ramdam kong parang may nakatingin sa akin. Pero wala naman akong nakita. Bakanting bakuran lang at ang lumang puno sa gilid ng bahay. Gumagalaw ang mga dahon nun dahil sa hangin. Pero walang tao. Umiling ako at bumalik sa ginagawa ko. Maya-maya, ganun na naman ang pakiramdam. Parang may matang nakasunod sa bawat galaw ko. Hindi naman malinaw kung saan ang gagaling, pero ramdam ko. Kahit yumuko ako, kahit tumalikod, parang may nagmamasid pa rin. Tanghali na nang dumating si Rosenda. "Anong nangyari sa balat mo?" Agad niyang tanong nang makita ang braso ko. "Tignan mo nga, parang kagat ng kung ano, di ba?" Sabi ko at inilapit sa kanya. Hinawakan niya ang isa sa mga butleg. Napansin kong saglit siyang natahimik. "Baka allergy lang. May nakain ka bang iba kahapon?" Sabi niya pagkatapos. "Wala naman." "Ay, hayaan mo muna. Mawawala rin siguro yan." Sabi niya na marahang ikinatango ko. Pero habang nagsasalita siya, napansin kong parang lalong umiinit ang mga butleg. Kumati ng kumati hanggang sa napapakamot na ako. "Ano ka ba? Huwag mong kamutin. Lalong mamamagayan eh." Sabi niya sabay tapik sa kamay ko. "O siya, dumaan lang talaga ako para kamustahin ka. Mauna na ako ha, may pupuntahan pa kasi ako eh. Hindi ka naman pwedeng sumama kasi magbabantay ka ng tindahan, di ba?" "Saan bang punta mo?" Sa bayan. Oo, kasi pinapabili ako ni tatay." "Siya, sige na, mauna na ako. Nagmamadali pa naman yun, baka pagalitan na naman ako." Sige, ingat ka. Yang pantal mo wag mong kakamutin ha. Una na ako." Pagkaalis niya, mas naging tahimik ang paligid. Kahit may dumaraan na tao, pakiramdam ko nag-iisa lang ako. Ilang beses akong napalingon sa likod ng tindahan. Sigurado akong may naririnig akong mahinang galaw. Pero tuwing sisilipin ko, wala naman. Pagsapit ng hapon, dumami pa lalo ang mga butlig sa katawan ko. Sa leeg, sa likod, pati na rin sa tiyan. Mabigat na naman ang ulo ko at parang may malamig na hangin na dumadampi sa balat ko kahit mainit ang panahon. Noong gabing yun, hindi na naman ako agad nakatulog. Nakahiga lang ako, nakatitig sa kisame at pilit pinapakalma ang sarili. Paulit-ulit kong sinasabi sa isip ko na simpleng sakit lang to, nalilipas din. Pero sa tuwing ipipikit ko ang mga mata ko, bumabalik ang pakiramdam na hindi ako nag-iisa sa loob ng bahay. Ramdam kong may iba pang presensya bukod sa akin. Matagal na akong nag-iisang naninirahan sa bahay namin. Mga 3 taon na. Kaya naman alam na alam ko kapag may ibang nakakapasok rito. Makaraan ng ilang araw, napansin kong tila ba mas lumalala pa ang pakiramdam ko kahit na umiinom naman ako ng gamot at may pinapahid sa mga pantal kong unti-unti nang nagiging sugat. Nagmistulang pigsa na ang mga tot nagkakanana na. Masakit na kapag nadadampian ng damit at minsan kusa na lang sumasakit kahit hindi ko ginagalaw ang katawan ko. Hindi na ako halos makatulog ng maayos. Kapag nakahiga ako, pakiramdam ko may kung anong kumikirot mula sa loob ng balat ko. Parang may pumipintig sa ilalim ng mga sugat. Ilang beses akong nagigising sa gabi dahil sa hapde. Pawis na pawis din ako kahit malamig ang hangin. Sa kabila nun, pinilit ko pa ring buksan ang tindahan. Pero hindi na tulad ng dati. Madalas lang akong nakaupo, tahimik, hinihintay na matapos ang araw.
Napansin na rin ng mga kapitbahay ang pamumutla ko. Magpatingin ka na sa Doktor Eneng. Parang lumuluba na yung kalagayan mo. Mahirap na't mag-isa ka lang sa bahay. Kaya't hanggat maaari ay agapan mo yan. Sabi ng isa sa kanila. Marahan lang akong tumango. Hindi ko rin alam kung ano ang sasabihin ko sa doktor kung sakali. Wala naman kasi akong maalalang dahilan kung bakit bigla akong nagkaganito. Si Rosenda, halos araw-araw pa ring dumaraan. Siya ang tumutulong magbantay sa tindahan ko kapag nahihilo na talaga ako. Gagaling ka rin. Huwag kang mag-alala. Baka napagod ka lang siguro. Minsang sabi niya habang pinapalitan ang bimpo sa noo ko. Ngumiti lang ako. Pero sa loob-loob ko, alam kong may mali na hindi maipaliwanag ng pagod. Kasabay ng pagdaan ng mga araw, ay ang mas lalong paglakad ng presensyang hindi ko mawari kung ano. Kung noong una ay pakiramdam ko lang may nakatingin, ngayon iba na. Hindi ko na lang ramdam ang mga titig. Ramdam ko na ring hindi ako nag-iisa sa bahay ko, maging sa tindahan. May mga sandaling, akala ko may dumadaan sa likod ko. Pero paglingon ko, wala naman. Minsan may naririnig akong mahinang kalusko sa gabi. Kahit sarado ang lahat ng bintana. Kapag mag-isa ako, parang may nakatayo lang sa isang sulok. Tahimik at naghihintay. Sinubukan kong ipaliwanag sa sarili ko na guni-guni lang yon. At dahil lang sa lagnat at puyat. Pero may mga pagkakataong bigla na lang tumataas ang mga balahibo ko kahit walang dahilan. Na para bang may lumalapit at humihinto sa mismong likuran ko. Dahil roon, lalong bumigat ang pakiramdam ko sa mga sumunod na araw. Hindi lang ang katawan ko ang nanghihina, pati isip ko parang unti-unting nauubos. At sa unang pagkakataon, nagsimula na akong matakot matulog sa sarili kong bahay. Hanggang sa isang gabing, halos hindi ko nakayanin ng sakit. Mataas ang lagnat ko noon. Mabigat ang ulo ko at parang lumulutang ang katawan ko sa higaan. Hindi na ako makabangon para magsaing o magbukas ng tindahan. Nakapikit lang ako. Hinihintay na humupa ang kirot ng mga sugat na tila lalong lumalalim. Mainit ang paligid pero nanginginig ako sa lamig. Hindi ko alam kung anong oras na. Tahimik ang buong bahay. Kahit ang mga aso sa malayo, wala akong naririnig na tahol. Sa pagitan ng pag-idlip at paggising, naramdaman ko na naman yon. Hindi na tulad ng dati na parang may nakatingin lang. Ngayon, parang may lumapit. May presensyang hindi mabigat, hindi nakakatakot. Yung bang tahimik lang, pero malinaw na naroon. Parang may taong matagal nang nakatayo sa tabi ko, naghihintay lang ng tamang oras. Sinubukan kong dumilat. Sa una, anino lang ang nakita ko sa gilid ng higaan. Akala ko guni-guni lang dahil sa lagnat. Pero habang nasasanay ang paningin ko sa dilim, unti-unting lumilinaw ang anyo niya. Isang lalaki. Nakatayo siya malapit sa paanan ng higaan. Hindi gumagalaw. Hindi rin siya mukhang nagulat na nakita ko siya. Para bang inaasahan niya nang darating ang sandaling ito. Hindi ko maipaliwanag ang itsura niya. Hindi siya tulad ng mga lalaking kilala ko sa baryo. Malinis ang tindig, payapa ang muka, at ang mga mata niya, tahimik pero mabigat, para bang maraming taon ang dala. Hindi ko alam kung bakit, hindi ako nakaramdam ng takot ng mga sandaling yon, o baka dala ng pagod, dahil sa iniinda kong sakit sa katawan. Sino ka? Mahina kong tanong, halos hindi lumalabas ang boses ko. Hindi siya agad sumagot. Bagkus ay lumapit siya ng kaunti.
dahan-dahan, na parang ayaw akong mabigla. Nang huminto siya sa tabi ng higaan, biglang gumaan ang pakiramdam ko kahit sandali lang. Matagal niya akong tinitigan bago siya nagsalita. "Masyado ka nang nasasaktan." Sabi niya sa mababang tinig, hindi malamig, hindi rin mainit. Pero nagbigay yun ng kapayapaan sa loob ko. Parang may kung anong kumalma sa akin nang marinig ko yun. "Anong ginagawa mo dito?" Tanong ko ulit. Sandali na naman siyang natahimik. Saka bahagyang yumuko ang ulo niya na parang may matagal nang itinatago. "Matagal na akong naririto, pero ngayon mo lang ako kayang makita dahil nag-aagaw buhay ka na." Mahinahon niyang sabi na ikinagulo ng isipan ko. Hindi ko na alam kung nananaginip ako o gising. Mabigat ang talukap ng mata ko, pero ayokong ipikit. Pakiramdam ko, kapag nawala siya, babalik ang sakit ng mas malala. "Anong ibig mong sabihin? Anong nag-aagaw buhay? Sino ka ba talaga? Ikaw ba si kamatayan? Sinusundo mo na ba ako?" Maluha-luhang tanong ko. Saglit siyang tumingin sa mga sugat ko, saka bumalik ang tingin sa akin at bahagyang sumilay ang ngiti sa mga labi niya. "Hindi ako si kamatayan at hindi ko hahayaang hahantong ka sa ganong kalagayan. Ako si Ariel, ang matagal mo ng gabay." Mahinahong tugon niya. Hindi ko pa naririnig ang pangalan na yun noon, pero parang may kung anong pamilyar sa tunog nito. Hindi ko maipaliwanag kung bakit. Hindi niya ako hinawakan. Nakatayo lang siya roon. Tahimik na para bang sapat na ang presensya niya upang hindi ako tuluyang lamunin ng pagod at sakit. Sa gabing yun nga, unang beses mula nang magsimula ang karamdaman ko, nakatulog ako ng walang takot. Kahit alam kong pagising ko, hindi ko alam kung tapos na ba ang lahat. Kinaumagahan, nagising akong mabigat pa rin ang katawan, pero hindi na tulad ng mga nakaraang araw. Nandun pa rin ang hapdi ng mga sugat, pero parang may nabawas sa bigat na matagal nang nakadagan sa dibdib ko. Akala ko panaginip lang ang lahat noong nagdaang gabi. Hanggang sa maramdaman ko na may tao sa loob ng bahay. Hindi ako agad kumilos. Nakahiga lang ako at nakikinig. May mahinang galaw sa may kusina, tunog ng tabo, ng tubig na ibinubuhos sa palanggana. Hindi yun tunog ng magnanakaw. Maingat ang kilos na parang ayaw makagambala. Pagbangon ko at paglabas ng silid tulugan, nakita ko siya. Nakatayo si Ariel sa may mesa habang hawak ang basang tela. Nang mapansin niyang gising na ako, lumapit siya ng dahan-dahan. "Bakit bumangon ka na agad? Humiga ka muna roon. Hindi pa kaya ng katawan mo." Sabi niya. Dapat natakot ako. Dapat nagtanong ako kung paano siya nakapasok sa loob ng bahay at kung ano siya. Pero pagod na ako para magtaka. Mas nanaig ang pakiramdam na matagal ko na siyang kilala. Inakay niya ako pabalik sa higaan at doon nga ay pinunasan niya ang noo ko. Malamig ang tela at kasabay nun ay ang bahagyang paggaan ng pakiramdam ko. Hindi na ganun kasakit ang mga sugat, kahit sandali lang. "Ano ba talagang nangyayari sa akin?" Tanong ko sa paos na boses. Hindi siya agad sumagot. Naupo siya sa tabi ng higaan. Saka tahimik na pinagmamasdan ng mga sugat sa braso ko. "Hindi ito sakit na galing sa katawan. May nagpapadala nito." Mahina niyang sabi. Hindi ko agad naintindihan noong una ang ibig niyang sabihin. "Hindi sakit galing sa katawan? Anong ibig mong sabihin?" Tumingin siya sa akin ng diretso na para bang sinisiguro kung handa akong marinig ang mga sasabihin niya.
Binabarang ka, Yumi. Parang biglang luminaw ang ulo ko, pero kasabay no ng pagtanggi. Barang, wag ka nga. Hindi naman totoo yan eh. Mahina akong sabi. Hindi na siya nakipagtalo pa. Tahimik lang siya, pero hindi niya inaalis ang tingin sa akin. May taong may lihim na galit at inggit sa'yo. Malapit lang ang pinanggagalingan nito, kaya ganyan ang epekto agad sa katawan mo. Umiling ako agad. Hindi ko matanggap ang sinasabi niya. Wala naman kasi akong kaaway. Tahimik ang buhay ko. Wala akong inaargabyadong tao. Wala naman akong kilalang gagawa nito sa akin. Wala akong nakaaway. Matagal siyang hindi nagsalita. Para bang pinipili niyang mga susunod na sasabihin. Makaraan nga ang ilang minuto. Sa wakas ay nagsalita na rin siya. Hindi lahat ng humingiti ay walang inggit. At hindi lahat ng malapit sa'yo ay nagmamalasakit sa'yo. Sabi niya ng marahan. Hindi ko alam kung bakit. Biglang pumasok sa isip ko ang mukha ni Rosenda. Ang araw-araw na pagdalaw niya. Ang pag-aalaga niya sa akin itong mga nakaraang araw. Agad ko yung itinaboy sa isipan ko sa isiping. Siya na nga lang itong nagmamalasakit sa akin. Pag-iisipan ko pa ng hindi maganda. Hindi niya magagawa sa akin yun. Kaibigan ko siya. Sabi ko pa sa sarili ko. Hindi ko alam kung bakit ko nasabi agad yun. Para bang kailangan kong ipagtanggol siya. Kahit wala namang binanggit na pangalan si Ariel. Hindi sumagot si Ariel. Hindi rin siya tumango o umiling. Tahimik lang siyang nakaupo na para bang alam niyang darating ako sa puntong yun ng ako mismo. Teka, kung totoo man ang sinasabi mo, sino naman ang gagawa nun? At bakit? Bakit niya ako pinapahirapan ng ganito? Mahina akong dugtong. Hindi na naman siya agad sumagot. Sa halip, inilapat niya muli ang basang tela sa braso ko. Unti-unting humupa ang hapde habang nakatingin lang siya sa mga sugat. Parang may iniisip na matagal na niyang alam. Sa loob ko, nagsimula ang isang takot na mas mabigat kesa sa sakit ng katawan. Dahil kung may taong gumagawa nito sa akin, ibig sabihin, may taong malapit sa akin na hindi ko talaga kilala ng lubusan. Hindi agad sinimulan ni Ariel ang kung ano man ang balak niyang gawin. Ilang araw muna niya akong pinagpahinga. Hindi niya ako pinayagang magbukas ng tindahan at tuwing sisikatin ng araw, nawawala siya na parang hangin lang. Sa gabi naman siya bumabalik. Tahimik. Dala ang kung ano-anong dahon at ugat na hindi ko kilala. Hindi ko alam kung saan niya kinukuha ang mga yon. May amoy ang mga dahon, mapait at malamig sa ilong. Parang bagong pinitas matapos umulan. May iba namang tuyo na at nakatali sa hibla ng abaka. Isang gabi, sinabi niyang magsisimula na ang paggagamot niya. Mahina pa ako noon. Nakaupo lang sa gilid ng higaan. Habang inaayos niya ang sahig, naglatag siya ng lumang tela, saka inilagay ang mga dahon sa isang maliit na palanggana. Dinikdik niya yun gamit ang bato hanggang sa lumabas ang berding katas. Hindi siya nagsasalita habang ginagawa yon, pero ramdam kong seryoso ang bawat kilos niya. Anong gagawin mo? Pag-uusisa ko. Tatanggalin ang hindi sayo. Sagot niya nang hindi tumitingin sa akin. Pinainit niya ang tubig na may halong mga damo. Nang umusok na yon, pinahira niya ang mga sugat ko gamit ang telang binasa sa pinaglagaan. Kumirot sa una, parang sinunog ang balat ko. Pero maya-maya, unti-unti na ring humupa ang hapde. Para bang may hinihila palabas mula sa loob ng laman ko. Napapapikit ako sa pagod at sakit. May mga salita din siyang binubulong habang ginagawa yon. Hindi ko maintindihan ang wika niya.
Hindi rin yung tunog dasal na naririnig ko sa simbahan. Mas matanda ang dating, mabagal at paulit-ulit. Parang alon na dumarating at umaalis. Paminsan-minsan, inilalapat niya ang kamay niya sa ibabaw ng mga sugat ko nang hindi ako hinahawakan. Doon ko nararamdaman ang kakaibang lamig na tumatagos hanggang buto, kasunod ang paggaan ng pakiramdam ko. Ang ipinadala sa'yo, hindi lang sakit. May kagustuhang pahinain ka hanggang sumuko ka. Sabi niya habang nagpapatuloy. Natahimik ako. Wala na akong lakas para makipagtalo o magtanong pa sa kanya. Nang matapos siya, sinunog niya ang natirang dahon sa isang maliit na palayok. Umakyat ang usok noon. Mabagal at napuno ng kakaibang amoy ang silid. Hindi mabango, pero nakakapawi ng bigat sa pakiramdam. Kapag nawala na ang kapit sa'yo nito, babalik ito sa pinanggalingan niya. Sabi niya na ikinadilat ko. Babalik? Hindi ko to ipinapadala. Gustuhin ko man o hindi, babalik siya ng kusa at malalaman mo kung sino ang may gawa nito. Hindi ko na siya tinanong pa. Pagod na ang isip ko para unawain ang lahat. Sa mga sumunod na gabi, inulit niya pa ang paggagamot. Unti-unting natutuyo ang mga sugat ko. Ang mga butlig na dating namamaga ay kumukulubot at nawawala ang nana. Bumabalik na rin ang lakas ko kahit dahan-dahan at kasabay ng pagbuti ng pakiramdam ko, may kung anong nagbago sa paligid ng baryo. Sa una, bulong-bulungan lang. May nagkasakit daw sa kabilang dulo ng lugar. Bigla na lang nilagnat, hindi makatayo at naglabasan ng mga pantal sa katawan. Hindi ko agad pinansin yun nung una. Hanggang sa isang hapon, narinig ko ang pangalang Rosenda. Parang may malamig na tubig na ibinuho sa akin. Hindi ako agad nakapagsalita ng ikwento ng kapitbahay ko na nakaratay na raw ito sa banig. Mataas ang lagnat at ang mga pantal ay naging sugat na hindi gumagaling. Eksaktong tulad ng nangyari sa akin. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Gusto kong sabihin na baka nagkataon lang na may ibang dahilan na hindi totoo ang lahat ng sinasabi ni Ariel. Pero sa loob ko, may bahagi ng nakakaalam. Isang gabi nga, habang tahimik akong nakaupo habang pinapalitan niya ang benda sa braso ko, hindi ko na napigilan ang sariling magtanong. Totoo ba yung mga sinabi mo sa akin nung nakaraan? Na babalik yung barang sa may gawa nito sa akin? Mahina akong tanong. Saglit siyang natigilan sa ginagawa niya, pero hindi siya tumingin sa akin. Totoo. Ganyan ang batas ng mga bagay na hindi dapat ginagalaw. Sagot niya, hindi na ako nakapagsalita pa. Dahil sa unang pagkakataon, mas masakit tanggapin ang katotohanan kaysa sa mismong karamdaman na pinagdadaanan ko. Kinabukasan, pinilit ako ni Ariel na maglakad ako papunta sa bahay ni Rosenda. Mahina pa ang mga binti ko. Ngunit dahan-dahan niya akong ginabayan, hawak sa balikat at paminsan-minsan ay may malamig na hima sa likod ko para maramdaman kung may sumusuporta sa akin. Pagdating namin, napakatahimik ng bahay nila. Walang sagot sa pintuan nang kumatok ako. Ilang beses ko pang tinawag ang pangalan niya, pero walang sumasagot. Nang aabutin ko na sana ang doorknob, nang biglang binuksan ng kaibigan ko ang pinto, ay halos mahulog ito sa pagkabigla nang makita kaming dalawa. Maging ako man ay nabigla rin sa itsura niya. Magkaganon pa man, pinatuloy niya kami sa loob ng bahay nila. Hindi nagtagal. Naramdaman ko na ang parehong hapde, parehong init sa balat niya, at parehong malalaking butlig na nagiging sugat na parang pigsa. Pagkaupo niya nga ay halos hindi na siya makagalaw.
Halos kapareho ng pinagdaanan ko talaga. Anong nangyari sa'yo? May sakit ka rin. Tsaka nasan ang mga kasama mo sa bahay? Nasan sila Tio? Si Tia? Bakit mag-isa ka lang dito? Sunod-sunod at nag-aalalang tanong ko. Huminga siya ng malalim. Halos hindi maipinta ang mukha niya sa sakit na nararamdaman. Sila mama at papa. Naghahanap sila ng gagamot sa akin. Hindi ko alam kung saan na sila napunta. Yung kapatid ko naman, nasa galaan. Kaya ako lang mag-isa dito ngayon. Kaya pala hindi ka na nakakapunta sa tindahan. Sana man lang nag-abiso ka. O may nagbalita man lang sa akin na nagkasakit ka pala. Hindi ko alam, Yumi. Hinihintay lang talaga kita. Patawarin mo ko. Mahina niyang sabi. Halos lumuluha siya sa sakit at sa paghihingi ng tawad na noong una, hindi ko lubos matanggap. Nanahimik ako sandali. Pinagmamasdan ng kaibigan ko. Ang hirap sa pakiramdam ko, ang parehong hapdi, parehong karamdaman na ginawa sa akin. Ngayon ay bumabalik sa kanya. Totoo nga, siya ang bumarang o nagpabarang sa akin. Pero, Rosenda, bakit? Bakit mo ginawa yun? Mahinang tanong ko pero malinaw. Umiling siya ng may luha sa mata. Dahil sa inggit. Nainggit kasi ako. Kahit buo ang pamilya ko, may pera. Hindi ko maramdaman ang kaligayahan ng nararamdaman mo, Yumi. Pero ikaw, kahit mag-isa ka, nakikita kong masaya ka, kontento. Masayang-masaya ka sa buhay mo. Hindi ko alam kung paano mo nagagawa yan. Hindi agad ako nakapagsalita. Ramdam ko ang sakit niya. Ngunit ramdam ko rin ang kabigatan ng katotohanan. Hindi lang ito simpleng galit o tampo. Malalim ang inggit niya sa akin. At yun ang nagdala sa barang. Huminga ko ng malalim at pilit pinipigil ang sariling damdamin. Rosenda, alam mo kung gaano kahalaga sa akin ang pagkakaibigan natin. Alam kong mahirap sa'yo. Pero kailangan mong harapin to at kailangan mong magbago. Sunod-sunod na ang pagtulo ng mga luha niya. Pilit na hinihingi ang kapatawaran ko ng paulit-ulit. Patawarin mo ko, Yumi. Hindi ko na uulitin. Patawarin mo ko. Alang-alang na lang sa pagkakaibigan natin. Nang tumingin ako kay Ariel, doon ay dahan-dahan niyang hinaplos ang likod ni Rosenda. Kasabay ng panalangin at paglagay ng mga dahon sa sugat nito, unti-unting humupa ang hapde, lumambot ang balat niya at nakatayo rin siya ng kaunti matapos ang ilang sandali. Natahimik kaming tatlo. Ramdam ko ang paghinga ng kaibigan ko. Ramdam ko rin ang presensya ni Ariel. At sa wakas, unti-unti kong naiintindihan. Hindi lamang ito tungkol sa sakit o sa sugat. Ito ay tungkol sa inggit, sa hindi pagkakontento, at sa pagnanais ng kaligayahan na hindi niya matagpuan sa sarili niya. Matapos ang tagpong yun, lumabas na kami ng bahay. Tahimik ang buong paligid. Tahimik ang hangin. Pero mas magaan na ang pakiramdam ko. Ramdam ko na bumabalik na ang balanse. Ang ginawa sa akin ay bumabalik na sa may gawa nito. At ang kaibigan ko, kahit hirap na hirap pa, nagsimulang huminga ng malaya. Kinagabihan ng araw na yon, kahit mahina pa, nakaupo ako sa tabi ni Ariel. Tahimik kaming dalawa. Para bang alam naming tapos na ang pinakamabigat na bahagi ng lahat. Ang sakit, ang galit, at ang hindi pagkakaunawaan. Sa unang pagkakataon matapos ang lahat, nakaramdam ako ng katahimikan sa puso ko.
Paglipas ng ilang linggo, unti-unti nang bumabalik sa dati ang katawan ko. Ang mga sugat ay tuluyan nang nawala. Ang mga butlig ay naglaho na rin. At ang hapdi na tila ba hindi nawawala, tuluyan nang nawala rin. Ngunit hindi lang pisikal ang pagbabagong naramdaman ko. Sa loob ko, mayroon ding nagbagong katahimikan. Isang kapayapaan na dulot hindi lamang ng paggaling, kundi ng katotohanang naglantad. Ang inggit at galit ay nagdudulot ng sakit. Pero kapag hinarap mo ng matapang, may paraan para magbalik sa balanse. Si Rosenda naman, sa kabila ng hirap at takot, nagsimulang magbago. Hindi na kami kasing lapit ng dati. Pero may respeto at pangunawa na tumubo sa pagitan namin. Naisip kong kahit may nangyari, mahalaga ang pagkakaibigan at ang kakayahan ng tao na magbago. Si Ariel naman, ang engkantong matagal nang nagbabantay sa akin, nanatili sa paligid ko ilang sandali. Hindi man siya palaging naroroon, ngunit sa mga pagkakataong kailangan ko siya, ramdam ko agad ang presensya niya. Hindi niya ipinakita ang buong kapangyarihan niya. Hindi dahil gusto niyang patunayan ang sarili, kundi dahil tinuruan niya ako na ang tunay na lakas ay nasa loob, sa pagtanggap at pagharap sa hirap. Natutunan ko rin ang isang bagay. May mga bagay na hindi mo agad mauunawaan at may mga tao, unila lang, na nagmamahal sa iyo ng tahimik, handang humarap sa dilim para lamang iligtas ka. Ang kababalaghan sa buhay ay hindi palaging nakikita. Minsan ramdam mo lang, at yun ang pinakamalakas na katotohanan. Ngayon, sa bawat paghinga, alam ko na ang katahimikan at kaligayahan hindi nakukuha sa material na bagay o sa dami ng kasama mo sa buhay. Naghahanap ka man ng saya sa paligid, ang tunay na liwanag ay nasa loob mo, sa iyong pagtanggap, sa iyong tapang, at sa kakayahan mong magpatawad. Hanggang dito na lang ang kwentong to. Maraming salamat.